Pangarap ng 24 anyos na taekwondo jin na si Chomli Go na maiuwi ang unang medalyang ginto ng bansa mula sa Beijing Olympics. Nagmula si Chomli sa pamilya na naging bahagi na ng national team ng taekwondo. Veterano rin si Chomli ng SEA Games at ng ilang paligsahan sa labas ng bansa. Sa katunayan, nakuha niya ang medalyang tanso mula sa World Selection para sa Olympics. Ito na ang ikalawang pagkakataon na sasabak si Chomli sa Olympics at magagamit daw niya ang nauna niyang karanasan para mag-uwi ng karangalan sa ating bansa. Pag pumasok na ako ng match, parang isa na lang yung nakikita ko eh. Ikaw na lang nakikita ko. Parang patay kong patay na talaga eh. So meron, mas maganda yung attitude na ganun, pero may mali din. Kailangan gagamitin mo rin ang isip eh. Hindi lang puro tapang. May 1 milyong residente sa China inilikas dahil sa pagbaha. Sa Australia, 2 truck driver na naipit sa baha ni rescue. Pamilyang Palestino pinagpapalo ng grupo ng mga Israeli sa West Bank. At Northern Japan, niyanig ng malakas na lindol. Yan ang World Patrol, hatid ni Vic De Leon Lima. Puspusan ang search and rescue operation sa 12 biktimang natabunan ng mudslide. Nang tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa Northern Japan noong Sabado, 10 na ang nasawi at hindi bababa sa 200 ang mga sugatan. Halos 4,000 bahay naman ang nawalan ng supply ng kuryente at tubig. Sa West Bank, sinugod ng grupo ng mga lalaking Israeli na nakatakip ang muka ang isang pamilyang Palestino na nagpapastol ng kanilang tupa. Nakuna ng actual video habang pinagpapapalo nila ang mga Palestino. Tinututulan ng mga Israeli ang pag-angkin ng Palestine sa West Bank. Sa Australia, nakuna ng amateur video ang pag-rescue sa 2 truck driver na naipit sa baha. Kinailangang gumamit ng jet ski ang mga rescuer dahil sa taas at lakas ng agos ng baha. Muntik pang tumaob ang jet ski nang iangkas nito ang isa sa mga biktima. Nakaligtas naman ang isa pang driver na nakalangoy sa pangpang. At sa China, sa pilitang binalikas ang humigit kumulang sa 1 milyong residente sa Xi'an na probinsya dahil sa malawakang pagbahang dulot ng malakas na pag-ulan. 57 ang namatay, habang 8 iba pa ang nawawala. Tinatayang nasa $145 million o may 6 na bilyong piso ang halaga ng pinsalang dulot ng baha. Vic De Leon Lima, Patrol ng Pilipino. Habang moderno at makabago na ang pasilidad sa mga ospital sa Maynila, nananatiling salat naman po sa kinakailangang tulong pang-medikal ang mga kapatid nating Aita. Kaya naman isinusulong ng hulog ng langit na makapagpatayo ng isang health center sa lugar. Dahil malayo sa sibilisasyon, atrasado pa rin ang pamumuhay ng mga kapatid nating Aita dito sa Lopez, Quezon. Salat sa edukasyon at halos walang pasilidad para man lamang sa simpleng pangangailangang medikal. There are cases po dito na namamatay because of dehydration. Kung ito po hindi natin matugunan, ang maraming sakit na pwedeng mangyari sa kanila. Ang nanay na ito hindi malaman ang gagawin. Hindi kasi agarang matukoy kung ano ang sakit ng kanyang anak. Si Mario naman, hindi maipatingin ang lumalaking bukol sa leeg. Ang pira pagkaan tama-tama lang po sa pagkain. Sa pagnanais na mabigyang pansin ang kalusugan ng mga katutubo, isinulong ng isang kumpanya ng gamot, mga estudyante ng UP College of Medicine at ng hulog ng langit ang pagpapatayo ng isang health center. Una, nagkaroon kami ng inspirasyon dun sa pinasimulan ng ABS-CBN, yung Tree of Hope, na dahil sa bayanihan spirit, nagawa yung eskwelahan in 45 days. So yung bayanihan spirit na yun, gusto rin namin pasiglahin pa sa aspeto naman ng pangkalusugan. Kapamilya, makibahagi po tayo para maisakatuparan ang napakagandang proyektong ito para sa ating mga kapatid na Aita. Tumawag lamang po sa mga numerong naka-flash sa inyong mga TV screens. Balik na naman ang ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa Western Luzon dulot ng surface southwesterly wind flow o mahinang hanging habagat. Uulan sa Pangasinan, dadaan naman ang mahinang ulan sa natitirang bahagi ng Luzon. Malaki ang posibilidad ng localized thunderstorms o biglaang ulan na may pagkulog at pagkidlat sa hapon o gabi sa Metro Manila, Central Luzon at Southern Luzon. Manipis ang rain cloud sa Visayas, maaaring umulan ngunit di tatagal. Katamtamang init sa Cebu at Bohol sa 33 degrees Celsius.
Maulap at maulan naman sa Mindanao dulot ng ITCZ, uulan sa Surigao, Zamboanga, Cagayan de Oro at Sulu. At para naman sa ating ulat kaalaman, ang hawak ko ngayon ay isang uri ng iguana mula sa Mexico. Ang tawag dito ay spiny-tailed iguana. Kakaiba ito sa ordinaryong iguana dahil sa mga tirik nito sa buntot. Isa itong omnivore na kumakain ng gulay, prutas, insekto at iba't ibang uri ng bulaklak. Ang mga iguana tulad ng lahat ng reptile ay mabagal gumalaw pag malamig at ubod ng bilis naman tumakbo pag mainit ang araw. Ang spiny-tailed iguana ang may hawak sa record na pinakamabilis na butikin tumakbo sa lupa sa bilis nitong 34.6 kilometers per hour. Marami pang uri ng butiki o lizard na nahanap sa Pilipinas. Kapag tuloy-tuloy ang pagkaubos sa kanilang tirahan, di aabot ang 10 taon at sila'y mauubos at mawawala na rin. Ito po inyong Kuya Kim, nagsasabing sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan na ang buhay ay weather lang. Sa gitna ng umiinit na kontrobersiya, piniling manahimik muna ni Julian Santos sa mga bumabati ko sa kanyang infomercial sa Meralco. Palaisipan naman sa marami ang biglang pagkalas ni Ryan Agoncillo sa European tour nila ni Juday. Nagpapatrol, Europe Bureau Chief Danny Buenafe. Ikumpara ang bibig ni Julian Santos sa iba't ibang kontrobersya na bumabalot sa kanya ngayon. Maging ang kanyang manager na si Alfie Lorenzo ay nababagot na sa pananahimik ng kanyang alaga. Mainit na issue pa rin sa Maynila ang boycott move laban kay Julian matapos ang kanyang Meralco commercial na pinapaliwanag ang system loss sa kuryente. Nadagdag pa rito ang biglang pagkalas ni Ryan Agoncillo sa kasalukuyang European tour nila ni Julian na nagdulot ng maraming spekulasyon. Maraming Pinoy fans na naghanap kay Ryan sa Barrio Fiesta event sa Dublin sa Ireland at Milan sa Italia. Paliwanag lang ni Julian ay may family emergency sa Pilipinas, bagay na pinagdududahan ni Alfie. Naniniwala ako kung nanay at tatay niya ang malubha. Pwede yon, sabi ko. Pero kung kamag-anak lang, ang dami naman nilang kamag-anak, sabi ko, no, pwede mag-represent, ganon. Bakit siya pa? Pakiramdam ni Alfie ay may tinatago sa kanyang alaga at kampo ni Ryan. Kahit magkasama sila sa Europe ngayon, halata ni Alfie na umiiwas sa kanya si Julian. Konsultahin nila ako, meron akong may advice, okay lang. Kung hindi, sabi ko, it's their life. Pagkatapos sa Milan, inaasahan na tutulak pa si Julian sa Prague, Czech Republic at posibleng dumalo sa Paris Film Festival sa July 4. Para sa Europe News Bureau, Danny Buenafe, Patrol ng Pilipino. At susunod, mapangahas na hubad na cover ng isang modelo. Pinaalis sa magazine stands dahil sa pambabastos umano sa bandila. At Annabel Rama at Manny Pacquiao, sentro ng spoof ni Pokwang. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World.